Praise the Lord. Okay po, makipagbukasan po kayo sa akin dito sa Unang Thessalonica. Sabi niya rito sa 1 Thessalonica chapter 5, verse 23, sabi niya, naway lubusan kayong papanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ng inyong katauhan. No, sabi niya, ang buo ninyong katauhan. Ngayon sabi niya, ang espiritu, kaluluwa at katawan. So dito pa lang sinasabi po ng Biblia na ang tao ay composed ng tatlo. Spirit, soul, and body. No, hindi yung kaluluwa mo lang at saka yung katawan mo lang. No? Ang sabi niya, unang-una, ikaw ay espiritu. No, hindi ka multo. Ikaw ay espiritu. Meron kang kaluluwa. Ibig sabihin ng kaluluwa mo ay yung emosyon mo, yung sarili mong kalooban at yung isip mo. Ikaw ay isang spirito na may emosyon, na may isip at may sariling kalooban. Kung gusto mong pumunta ng langit o ng impyerno, igagalang ng Diyos yun. At ang sabi niya, at may katawan, ikaw ay nakatira sa katawan. Kahit na wala ang katawan mo dahil tirahan yan, may spirito at kaluluwa ka pa rin. At ito ang pupunta sa langit pagdating ng panahon. No? Ngayon, ang sabi niya rito, ang goal ng Diyos ay ingatan ang tatlong ito. No? Kailan niya, bakit niya ingatan ito? Sabi niya, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Ingatan ang tatlong ito, Espiritu. Number one, ang Espiritu, ito yung nabubuhay again. Ito ang heart ng tao. Kaya pag sinabi mo na Jesus pumasok ka sa puso ko, ibig sabihin, Jesus pumasok ka sa Espiritu ko. Nung kapag sinabi mong ang puso ko ay nalulungkot, yung Espiritu mo yun. Pero minsan, napag-confuse, papalit-palit ko na nagkakamali po ang tao na yung sinasabi niya na I love you with all of my heart, actually, emosyon yun eh. Emosyon yun, hindi yun na yung kaluluwa. Mahal na mahal kita sa kaibuturan ng aking, isa sinasabi natin puso, pero sa totoo lang, kaluluwa yun, yung emosyon mo. Kasi ang emosyon po ay pwedeng magkagusto sa kapwa mo kasarian, which is hindi gagawin ng Diyos yan sa spirito natin. So kaya sabi niya gano'n, ikaw ay espiritu, meron kang kaluluwa at nakadala ka sa isang katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoon. So ang goal po ng Panginoon, ingatan ka. No? Ingatan ka. Okay, dito po sa Amplified version, kasi po ang Magandang Balita Bible ay isa sa pinakamababaw. No, maganda ito pangbaguhan, pero hindi ito magandang basihan ng pag-aaral ng Biblia kasi napakababaw. At may mga mali-mali pang translation dito po sa Magandang Balita Bible, kaya kailangan natin mag-graduate na yan. Dito po sa Amplified Version, ang sabi niya, and may the God of peace Himself sanctify you. God of peace, hindi siya yung Diyos ng away. Hindi siya yung Diyos ng gulo. Peace. Kaya nga, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, huwag na tayo nag-aaway. Hindi siya Diyos ng away. Kaya nga kapag ka tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon, bilang Diyos mo, aalisin ka nito sa away. Aalisin ka niya sa gulo kasi ang sabi niya rito, and may the God of peace, ang Diyos ng kapayapaan. Kapag ka tinanggap mo si Jesus, binibigyan mo ng chance na maging Diyos sa'yo, ang Diyos ng kapayapaan. Ano mangyayari? Magiging payapa ka. Ano tawag doon? Rest in peace. Joke lang. Sa mga nakakaunawa. Ang sabi niya, and may the God of peace Himself, siya mismo. Wala siyang uutusan, wala siyang papapasokin diyan sa puso mo, kundi siya mismo. Ang sabi niya, sanctify you. Alam niyo po ba ibig sabihin ng sanctify o sanctification? Anong ibig sabihin nito? Simple lang, ibig sabihin ng sanctify, aking kalap.
Kapag nag-asawa ka, sinasabi mo doon sa asawa mo na aking ka lang. Hindi, sanctified ka sa akin, ibig sabihin aking ka lang. Meaning, ikaw ay sa Diyos lang. Hindi siya makikihati sa'yo. Hindi ka niya papayagan sa iba. Aking ka lang. Yun ang ibig sabihin ng sanctification o sanctify. And may the God of peace Himself sanctify you. Aking ka lang. Bakit? Kasi hindi ko maiingatan ang hindi sa akin. Kaya isang bagay ito, siguraduhin po natin na tayo ay sa Diyos lang dahil hindi tayo maiingatan ng Diyos kung tayo ay hindi sa Kanya lang. Hindi. Ayaw ng Diyos na may nakikihati sa atin. Ayaw ng Diyos na naglalakad ka yung isang paa mo na sa Panginoon, yung isang paa mo na sa sanlibutan. Hindi po pwede yung ganoon. Kasi sabi niya, aking ka lang. True and true. At ito pa, sabi niya, separate you from profane things. Ihihiwalay ka ng Diyos doon sa mga pangit. Doon sa hindi maganda. No? Itong trabaho ng Diyos, ihiwalay ka. Sabihin mo nga sa katabi mo, gusto ng Diyos, ihiwalay ka sa mga pangit. No, hindi naman tao ang tinutukoy ko. No? Yung iba, natawa na kagad yan eh. Nakita niyo lang yung sinabihan yun, natawa na kayo. Kasi sinasabi niya rito, no? Ihiwalay kayo doon sa mga pangit na bagay tulad na aksidente ka. Namatay ka nang wala sa panahon. Minalas ka. Pumalya ka. Ang daming nawalang pera sa'yo. Hindi naging maganda ang buhay mo. Ngayon, ang sabi niya, dito, ang trabaho ng Diyos, ihiwalay ka sa mga ganong bagay. No, sabi, separate you from profane things, make you pure and holy. Make you pure and holy. Pakisabi mo nga sa katabi mo, pasensya na, tao lang. Sabihin mo ngayon, sumagot ka, sabihin mo ulit, pasensya na, tao lang. Sigurado ako. No? Sabi niya, holy, yung kabuuan, pure. No? Consecrated to God. Consecrated to God. So, iniisa-isa natin. Alam niyo po, ako po ay unbeliever, ako po ay nakalimang gitara. Yan yung gitarang kahoy. Bumili ako 5. Lahat po yan nasira. Hindi ako natuto. Hindi ko alam kung bakit, pero nasira na lang yan hanggang sa bagsak. Bakit? Hindi ko iningatan eh. Minsan naapakan ko, no? Kung ano ginawa ko, pero nakalimang gitara po ako, hindi po ako natuto. Pero nung naboy na ako, natuto ko mag-gitara. So, anong ibig sabihin ko nun? Ang mga kamay na to, ay para kay Lord lang. Hindi ito tutugtog ng Hotel California. Hindi ito tutugtog ng mga makabuntong bagay. Bakit ito consecrated sa Diyos? Meaning, tayo ay dapat kay Lord lang. Hindi ko pwedeng nakikita sa mga video kehan at kung ano nung kinakanta mo, please release me, let me go. No, kasi ang boses mo, ikaw, unang-una, dapat laman ka ng simbahan eh. Hindi ka dapat nakikita doon sa mga, ano ba tawag doon sa yung mga chips, yung mga plastic na kinagano. Yung mga madyongan, kasi hindi ka dapat nakikita yan. No? Bakit, Pastor, gumaganon ako kasi mamasa ako ng tinapay, kunyari ka pa. Hindi ka gusto ng Diyos na hindi ka pwedeng nakikita ron. Bakit? Kasi ikaw ay sa Panginoon lang. No? Okay. Tapos ang sabi niya, nasa introduction po tayo, no? Ang sabi niya, consecrated to God and may your spirit, soul, and body be preserved, sound, and complete. Preserve. Alam niyo po, ibig sabihin ng preserve, hindi ka nagnas, hindi ka natunaw, hindi ka napanis, hindi ka nasira, hindi ka nawasak, hindi ka naputol-putol.
hanggang sa muling pagparito ng Diyos. Pakita mo nga yung katabi natin, kumusta yung spiritual na buhay? Buo ka pa ba? Ano yung may katabi mo? Tighter ka pa ba? O kubrador ka na? Ano na nangyari sa'yo? No, ano na klaseng buhay mo? No? Buo ka pa ba? Preserve ka pa ba? No? Alam niyo, nakakakiliti po, no, na minsan lang naman ito. Every time na meron ako matagal na hindi makikita, hindi ko po alam kung nagsisinungaling sila o nanloloko o nambobola. Kasi every time makikita nila ako, pag matagal ka na hindi nakita, ang sinasabi na, "Uy, Kuya Boy, mukhang bata ka pa rin. No? Payat ka nga lang." Sabihin mo nga sa katabi mo, ang iyong kagandahan ay hindi nagmamahal. Maniniwala yan. Ang iyong kagandahan, nakakatuwa naman ito si Lenden eh. After ilang dekada na ba tayong magkakilala nila, Eli, Leia, Amel? 15. You were 15 years old pa? When you were 15. Ha? Boni pa tayo. Ngayon, ngayon ilang taong ka na? 70, hindi pa tayo. Okay po, no, kumbaga, andun pa rin yung pagiging blooming. No? So praise the Lord. Mahilig ka talaga sa yung parang si King eh. Mahilig sa mga ganyan, nagnilalambay na lang umuwi. Yun yung style niya, no, na okay po. Kumbaga walang maliw. Ganun pa rin. Si Arnel, parang hindi nga tumatanda ito eh. Tumataba lang. No? Pero, preserve. Yung kagandahan niya, hindi yung nakita mo, "Uy, kumusta ka? 3 years pala tayo pinakita mo, mamatay ka na." Bakit? Na-lotion mo na. Yun ang sinasabi niya na, ang trabaho ng Diyos, nawa ay panatilihin kayong mainit pa rin sa Panginoon. Na ito ang trabaho, ito tingnan niyo po, no? Sabi niya, ang isa rito, yung katawan mo. Isang trabaho ng Diyos ay i-secure ka, na buhay ka pa, na malusog ka pa rin. Kaya mo pang umakyat kahit pa 3 floor pa. No, na konting, gano'n ka na lang. Pero kaya pa na preserve ng Diyos yung katawan mo, na ilayo ka sa mga sakit na dapat patay ka na. Yun ang trabaho ng Diyos sa atin. No? Hindi lang yung puro spiritual, kundi sabi niya pati katawan mo. Amin po ba? Ay okay po, no? Dito kasi sa Amplified, sabi niya gano'n na, and may your spirit, soul, and body be preserved sound, complete. At hindi nakita, praise. Ubos. Praise. Okay na ulit. No? Mukhang tinatamad yung microphone ngayon eh. Sabi niya nga, and found blameless. Walang kapintasan. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, okay ka sana, kaso tumatakbo ka sa utang. Ay, sorry. Okay ka sana, kaso tumatakbo ka magbayad ng utang. Yung parang mapipintasan ka. No, sabi niya, and found blameless. Kaya, at the coming of the Lord Jesus Christ. Hanggang sa pagdating ng Panginoon, okay ka ba? Nalala ko po yung isang simbahan po natin, nasabi ko, nagpunta ako doon, nasabi ko, nasaan na si ganito ganyan? Ay, nag-backslide na. Ay, si ganito ganon. Ay, wala na. Ay, si ganito ganyan. Lumipat na ng dating daan. Hindi, totoo po. Asa na si ganito ganyan? Ay, hindi na umaatin. May problema eh. May mali. O ngayon, punta tayo sa Usually po, ang mga problema natin, bakit tayo nawawala sa Panginoon? No, yung pinakadahilan, no? Punta tayo doon, bakit tayo nawawala sa Panginoon? Kasi ako po ay na-born again,
I think 1986. So ilang taon na yun? 2023 minus 1986. Ha? Yan. 2023, 37. Meaning, 37 years old na po akong born again. 37 years na akong born again. Ngayon, sa loob ng 37 years na yan, purihin ang Panginoon, nakatayo po ko sa inyong harapan dahil pinili ko. Ang dami kong nilabanan. Ang dami kong tinanggihan. At kung hindi lumaban si Arnel, hindi natin kasama dito sa church. Kung hindi lumaban si Eli Lea, hindi natin kasama yan. Kung hindi lumaban si Lenlen, sa kanyang pananampalataya, wala dito yan. At kung hindi lumaban si Ninyos, si Kemian, 37 years. Recall nyo, kami po yung pinakamatagal dito. At itong inaabot po namin itong 2023 na nandito kami ngayon. Ito po ay choice namin at hindi po kami nakarating dito kung hindi namin pinaglaban ito. Marami kaming unos na sinalungat. Marami kaming baha na pinawid. Na ang goal po nitong mga baha na ito, itong mga bagyo nito ay hilahin ka pababa na tumigil ka na. Daming naging problema, hadlang, and yet, by the grace of God, dahilan lang sa tulong at awa ng Panginoon, kaya tayo nakakatayo. Aanin mo naman ang video game. Anong game yan? Pac-Man. Gamitin ko na lang yan. Counter-Strike. Tapos, sabihin ko, tatanungin kita, kumusta yung laro ng Pac-Man? Ito, laging panalo. Pagtingin ko, wala naman palang kalaban. Nag-iikot ka lang. Kumusta yung laro mo? No? Kumusta? Hindi, oo. Kumusta yung microphone? Nakikipaglaro ka ng Counter-Strike. Hindi ka na mamatay. Bakit? Wala ka na palang kalaban. Dito sa mundo, sa katerba ang kalaban mo. And yet, kailangan matagpuan ka na laging tama pa rin. Nandun ka pa rin sa tama. Nasa kabila ng kakapusan, tighter ka pa rin. Nasa kabila ng mga problema, Kristiyano ka pa rin. At pinili mo kasing gawin mo. And may the God of peace himself sanctify you through and through, separate you from profane things, make you pure and holy, consecrated to God na pagkaraan po ng 37 years, sa Diyos ka pa rin. Sa Diyos ka pa rin. And may your spirit, soul, and body be preserved sound. Sound means ayos pa. And complete. Andun pa rin yung init sa paglilingkod sa Panginoon. Blameless. Walang kapintasan. Pwede bang wala kang mali? Meron. Pero alam niyo ba kung ano yung tunay na pagkakamali? Hindi nagpabalik loob sa Diyos. Sabi lang, dami mong sakit. Ang tunay na may sakit, eh hindi makaakyat dito. Hello? Hindi mga sa katabi mo, malakas pa yung tuhod ko. Naninipa pa to. Still kicking. Alive and kicking. Blameless at the coming of the Lord Jesus Christ. Hanggang sa abutan tayo. Nabe-bless po ako na tulad po rito. Isa sa pinakamatagal na kakilala ko po, no? Sila Kuya Talong. No? Tagal-tagal ko nang kakilala ito, dumaan si Kuya Talong sa sakit. Matangkad na payat. Minsan nakikita ko, Kuya Talong, kaya pa ba? Sabi niya, kaya ba?
Tapos sabi ko, lalaban po tayo. Opo, sabi niya. Lalaban po. Pastor po, nangangamusta ako sa pamilya. Kumusta si ano? Eh, sige. Alam niyo, pagdating ko rito, nandito pa rin si Kuya Tanong. Sila Ate Cynthia. At ang gusto ng Panginoon, hanggang sa huling sandali na bago tumating ang rapture, si Kuya Talong, ikaw ako, hindi ko pa. Alam niyo, may problema kami. Hindi ko alam kung paano kasi kabibili namin ng isang sakong bigas. 20 kilos lang naman pala isang sako eh. Tama ba? O kalahating sako yun. 25? O sige. Ay, dog food pala yung nakita kong 20. Ngayon, kagabi, doon sa bahay kasi namin, naglalaro yung mga daga sa bubong. Eh ngayon, nagpabili po ako ng ng mousetrap. Nakahuli kami siguro 5. Ang dami, lalaki. May mga kanya-kanyang pangalan na nga eh. Si Jacob, si Esau. Ngayon, nahuli sila ganyan. Ngayon alam niyo mga kapatid, kagabi, minessage ako nung isang kasama namin sa bahay, sabi niya, Pastor, yung palabigasan po natin, pinicturean niya, ang dami pang laman. Yung plastic ba ano ba tawag doon yung plastic na yung malaki? Yung nilalagyan ng clamp na ganyan, magkabila. E di tinanggal na gano'n. Nakita, may pupo ng daga. Yung mga sa katabi mo, gumanti, si Esau. Ngayon, nung nakita ko ganyan, sabi ko, syempre, hindi lang pupo ito. Pati iwiwi. No? Hindi ba yung wiwi ng daga, pwedeng yan? Tapos, alam niyo, naghahalo po yung kapuriputan ko eh. Anong gagawin natin dito ngayon? Kasi sayang. No? Sabi ko, tanggalin niyo yung part na may pupo ng daga. Doon siya umaray. Sabi ko, unang-una, bakit naman nakapasok yung daga yan? Alam niyo po, binutas ng daga yung takip. Ninat-nat niya. Nung gumaganti si Pait. O ngayon, tinanggal na. Naisip kong gano'n, ibig sabihin, kakainin namin ito. Alam niyo mga kapatid, ang iniisip ko, hugasan mo ng todo yung bigas. Sabi ko, kahit nasabunin nyo na lang. Yung bigas, hugasan mo, ilang beses mong banlawan. Ano mangyayari doon? Mawala yung puko ng daga, yung kung ano man nandun. Pero alam niyo, iniisip kong gano'n. Bili na lang tayo ng bago. Sa aso na lang ito. Kuha niyo mga kapatid. Kasi hindi ko po nasubukan eh. Yung bigas kapag hinugasan. Mga kapatid, ino may katabi mo, hinugasan na ba yan? Ano ka na ba? Ano ba tawag dito? Alam niyo po, ito maganda eh. Yung bigas, pwede mo hugasan, bigas pa rin eh. Yung meringue. Natutunaw yan. Alam niyo itong mga Krisyano eh. Kapag hinugasan ka ng Panginoon, Krisyano ka pa rin dapat. At ito ang gusto ng Diyos dito sa Bagong Silang. Na after so many years, after 24 years, iniingatan ka pa rin ng Panginoon. Alam niyo, gusto mong ano po rito eh. Kung kumbaga maganda nga dumalaw dito eh. Bakit? Kasi, usually, yung iba po, mga kakilala ko na. Ibig sabihin, nakita ko si Mary. No? Si Mary, kapatid ni Laura. No? Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Payat ka na naman. No? Bakit? Kailan mo eh. Alam niyo, praise the Lord, nandito pa rin. Nakita ko si Flora, sabi ko, lito na. Hinawakan ko yung buhok niyang kulot.
Sabi ko, ano to? Sabi niya, pansit canton po. No? Tapos tinatanong ko siya, normal pa ba? Eh, secret, bakit? Kakilala ko siya eh. No? May alam na ako sa mga love life na mga nandito eh. Alam ko yung tapos makita ko si ganito, makita ko si ganyan. Hello, napapansin ko nga eh, yung iba nagtatapaan talaga. May pinuna ako kanina, sabi ko ano yan, yung dito. Alam niyo, parang may magic ito. Pag tinuro ko, naliit. No? Kinatapin eh. Bakit? Kakilala ko eh. After so many years, yung mga sa katabi mo, kamaya may katabi mo, congrats. Hindi ko pa. Thank you. Sana may kulay. Joke lang. No? Pag wala siya. Okay. May share lang po ako sa inyo na nakaka-bless po yung anniversary nyo ngayon. Ang daming daming, ano ba ito? Pwede bang mamitas mamaya souvenir? No? Para ako nasa SM. Di ba ganyan pag Pasko? Okay po, ito po yung sinasabi niyo. Ano ba yung mga dahilan bakit di tayo tumatagal sa Panginoon? Ano yung dahilan? Kasi ayoko po magsalita ng negative. Pero alam niyo po ba, mas maraming sinabi si Jesus na warning patungkol sa impyerno dito sa Bible kaysa sa langit. Mas marami siyang binitawang warning tungkol sa impyerno kaysa sa langit. Yung encouragement niya na pumunta kayo sa langit, kaunti lang. Hindi katulad ng warnings niya pagdating sa impyerno. Mas marami po ang warning ng Jesus. Okay po, ano ba yung nakakapagpawala sa protection ng Panginoon sa atin? Yes po, protection na tayo ng Diyos. Yes, iingatan tayo ng Panginoon. Pero ano ba yung pwede mong gawin kasi mga kapatid? Lahat ng simbahan meron ito. Tatanungin mo, nasaan si ganyan? Ang sagot, wala na ng backslide. Ibig bang sabihin, hindi siya iningatan ng Diyos kaya nag-backslide? Hindi. Iningatan siya ng Diyos. Siya ang hindi nag-ingat. Ibig sabihin ba, hindi siya pinoproteksyonan ng Diyos kaya nawala sa Panginoon? Hindi. Binigay nga ni Jesus lahat ng protection, nagpunta na siya sa impyerno para hindi ka na magpunta roon. Pag sabi niya, akit ako ng langit, ipaghahanda kita ng lugar. At dahil sa hindi ka makakarating na sa langit, sayang yung lugar. Palagay mo ba hindi ka iningatan? Iningatan ka, pero ang hindi nag-ingat ay ikaw. Dahil nagpabaya ka. Pumasok ka sa mga kung ano-anong mga bagay na nahila ka lalo pababa ng pababa. At dito sa Biblia, punong-puno po ng warning si Jesus sa mga tao na kung papasok ka riyan, hindi ka na makakulas. Na kung tutuloy-tuloy ka riyan, maging sikain. Yung mga sinaunang tao, yung unang pamilya, masama ang loob niya kay Abel doon sa kapatid niya at plano niyang patayin. Kinausap siya ng Diyos, sabi niya, ingat ka, kumakatok ang kasalanan sa iyo, pero pwede mong pagtagumpayan. Kinakatok ka na ng pagkakamali. Masintabi po, mawawala ka sa Panginoon, kinakatok ka na. Masintabi po, mabubuntis ka dyan. Masintabi po. Ito na yung warning ng Panginoon, pero ano nangyari? Kasi hindi mo iningatan yung sarili. Nalala ko po nung bata ako, nung unang-unang panahon, kami po ay hinahatid sa school, nagpupunta po kami ng probinsya.
Ang tagahatid po sa amin ay truck. Truck. Yung po yung kotse namin ng truck. Tinatawanan kami ng mga tao kasi bababa yung mga kahuwigan, truck. Isipin mo, dadaling ka sa school at truck. Bababa ka, laki-laking sasakyan, truck. One time, papunta po kami sa probinsya, nakakalong po ako sa tatay ko. At yung pintuan ng truck, hindi po katulad ngayon, yung kundi parang mayroon lang na, may sipit yung di ganun lang. Yun yung pintuan ng truck. At hindi ko po namamalayan dahil sa lupak yung dinadaanan namin, natanggal yung lock, bumukas yung pinto at subog-subog habang umaandar yung truck. Alam niyo po, automatic ang tatay ko napahawak sa akin ganun. Maliit pa ako. Maliit pa ako kay Lucas. Medyo look. Ang maliit pa ako na automatic tulog kami lahat. Yung driver lang ang gising. Napaganon ang tatay ko sa akin. Pero nakasubsub na ako dun sa labas na ng truck. Maandar yung truck. Ano nangyari? Eh, di praise the Lord. Kahit bata ako, kahit di pa ako born again, iningatan ako ng Diyos. Yung mga ganong part, trabaho niya yun. Pero yung hindi ka magsisimba, hindi na trabaho ng Diyos yung trabaho mo. Huwag mong kaligtaan ang pagtitipon ng mga banal. Ikaw na ang mag-ingat sa Christian life mo. How many times yung ganyan, kahit ngayong matanda na ako, malaki na ako. Andun pa rin nakikita ko yung pag-iingat ng Panginoon sa aksidente. Kasi hindi ko nakikita yun. Pero, yung pag-pray ko gabi-gabi, trabaho na yun. Yung mga hindi ko nakikita, trabaho ng Diyos yun. Faithful ang Diyos. Pero may mga bagay sa sinabi na, huwag mong gagawin yan. Huwag mong gagawin yan. Bakit kasi? Mawawala ka. Mawawala ka. Alam niyo po, isa pa rito, ang isang sinasabi ng Diyos ito, huwag kang mayabang. Kasi sabi niya, huwag ka nagyayabang nakatayo ka kasi baka hindi mo alam maya-maya baka na huwag ka nagyayabang. Alam niyo pa, sabi ng Biblia, si Pablo, si Apostol Pablo, ang pinaka-paborito kong apostol, ako. Personal kong paborito. Ang sabi niya, nagbabantay ako sa sarili ko na baka pagkatapos kong magturo sa mga anniversaries. Sabi ni Pablo yan, pagkatapos kong mangaral, pagkatapos kong mag-advise, pagkatapos kong mag-sermon, hindi ako makapasa sa pagdating ng Panginoon. Basahin niyo po. Sabi niya, takot ako doon. Kaya iniingatan ko ang sarili ko na pagkatapos kong mangaral, ito ang dapat mo gawin, yan ang dapat mo gawin, batang ulit ko, hindi mo makasa. At nakalagay po dito sa Biblia, marami po ito, pero magpanggit lang po ko sa inyo ng ilan. Ano ba yung dapat mong gawin? Ano ba yung mga mali na magagawa mo para hindi ka maingatan ng Diyos? At hindi ka umabot sa ika-25, 25th anniversary. Praise the Lord, nandito tayo. Umaasa po ako 25th, 26, 27, 28. Hanggang sa makarating ako sa Italy. Dahil may pangako ka sa akin. Naka-record pa yun. At sabi mo sa akin, Kuya June, one day invite kita rito sa Italy. Gusto kong makita ang itsura ni Pope. Ito po mga kapatid no? Ready na ba kayo? Next lang po ito. Tapos na. Ingatan mo kung anong pumapasok sa heart mo at lumalabas sa bibig mo. Huwag niyo po kakalimutan yan. Ingatan mo kung ano ang pinapapasok mo sa heart mo at pinapalabas mo sa bibig. Number 1 yan. Marami to pero hindi naman natin lalahatin. Kulang po 5 anniversaries dito. Ingatan mo kung ano yung ini-entertain mo.
Ano yung iniisip-isip mo, masama tingin nito siguro gusto mangutang nito. Tinitingnan nila ako, pinag-uusapan nila ako, siguro sabi lang pangit ako. Maniwala ka na lang para matapos na. Siguro pinag-iisipan ako nito. Pinag-iisip na ganyan. Paano kung totoo nga? So what? Hindi ko kakainin yung pupo ng daga na yan. Bakit? Madumi yan eh. Hindi ko rin ibabakasakali yung mga kasama ko. Bakit? Pwede ko, sabi nga nung isa sa amin na lang po yung pastor, hindi. Huwag mong gawin sa iba yung gusto mong, yung ayaw mong gawin sa iyo. O yung kumain ng bigas na may pupo, huwag po pakain sa iba. Nakukuha niyo mga kapatid. Huwag ka nag-entertain ng negative. Kahit pa totoo. Huwag mo pinapapasok sa heart mo yan. May isa pong tayong kasamahan, Kasamahan natin nila Len, nila Arnel. Actually, isang best friend nga ni Arnel, sabi niya, yung mister ko, nagpahiram sa kapatid niya, nagpahiram ng $1,500. $1,500. Parang ganun. Kakilala natin. Sabi niya, ngayon ayaw magbayad. Ano ginawa mo? Sabi ko, nasa abroad. Sabi niya, inaaway ko. Bakit? Pera pa din natin, pinaghirapan natin, tapos hindi mo sisingilin ko ang kapatid mo. Sabi niya, every time na naririnig ko, nandyan yung kapatid niya, ayaw ko lumabas. Sa bahay nila, ayaw ko lumabas. Bakit? Kasi niloko nila kami. Sabi niya, baka pwedeng sama mo sa prayer. Sige, pag-try natin. Mga kaibigan niyo yun eh. Babakitin ko pa nga na, lalaki yung mata niyo. Kahit malaki na ang mata nila, lalaki pa yan. Sabi ko, kahit na gano'n, pinapayagan mo pumasok yung negative sa heart mo, yung inis. O nga, niloko ko na eh. Pero sabi niya, pinapayagan mo yung huwag ka nagpapapasok. Ingatan mo kung ano yung pinapapasok mo sa heart mo. My goodness, dumaan po kami sa sobrang hirap ng unang panahon. Alam po ng mga kasamahan ko yan na ultimong 10 piso pinagtatalunan namin. Sobrang hirap namin. Umalis kami rin sa tirahan namin. Kami po, Kuya Boy. Meron po kami isa na lang na sasakyan natitira. Yung elf namin, ewan ko kung may nakakatanda ko sa yung elf namin. Sira-sira na. Yun ang ginagamit namin na pang negosyo, pantawid gutom. Wala na kaming kabuhayan, wala na kaming hanap buhay, ang tatay ko noon may sakit pa. Umalis kami roon, napunta po kami sa isang maliit na apartment. May kasambahay kami na tumutulong sa amin. Alam niyo, nung lumipat kami doon sa apartment na yan, dito sa may Kainta, 2 kwarto lang. Alam niyo, yung kasambahay namin, hindi niya alam kung saan siya matutulog. Natulog sa gitna ng 2 kwarto, sahig lang. Nakita ko, sabi ko, bakit nandiyan ka? Wala pong matulugan. Ano nangyari? Kinabukasan, wala na. Umalis na. Sobrang hirap ang dinaanan namin noon. Ngayon, ano nangyari? Wala kami paradahan. Nalala ko noon, may mga gamit po kami, yung mga libro po. Nilagay po, pasintabi, siguro hindi naman nila ako makikita. Nakiusap na may malaki naman kayong paradahan dyan. May malaki kayong lupa, pwede bang makiparada muna ng elf? Yung ibang gamit namin, yung mga pinundar, wala kami paglalagyan. Sa sobrang liit ng bahay namin, yung lola ko nandun sa isang sopa. Yung kapatid ko, yung nanay ni Gogoy nandun sa isang sopa. Tatay ko nandun sa pinoport na ganyan, hindi makatayo ang tatay ko mag-isa.
Sabi ng nanay ko, doon sa makipark, may bakanting kwarto, pero pwede bang ilagay namin yung gamit muna namin. Pansamantala lang. Wala na kami pag-aaral. Alam niyo, pumayag po. Sige, hinatid. Anong ginamit na pang hatid? Yung help. Pagkatapos hatid lahat ng mga gamit, yung mga libro na encyclopedia, sige, yung mga pinundar mo noon, nandun lang sa isang kwarto. Magandang usapan, maayos ang usapan. Yung help, iniwan na ron. Pagkaraan ng mga ilang buwan, kukunin na namin yung help. Pagdating ng nanay ko ron, sabi niya, asa na yung truck, asa na yung help? Sabi sagot nila, binenta na namin. Kumakain ng space. Pagbukas sa kwarto, halos wala ng laman. Pinamigay. Kuya, pumayag ka. Ikaw pumayag ka, nagpapakiparada ka. Wala na kami pag-aaral. Ba't yung binenta? Hindi ko man lang sinabi sa amin para kinuha na lang namin. Sa mga ganun tayo, mahirap magpapasya. Pero alam nyo, bawal. Hindi mo pwedeng papasukin yung mga ganyan sa puso mo kahit totoo. Aping-api ka na. Wala kang pera. 10 piso pinag-aawayan mo. Yung mga gamit ko, yung personal na gamit ko, nakita ko sa ibang mga tao na. Nung pumunta ko sa bahay, sabi ko, akin to. Pinamigay nila. Hirap manulit. Pero ang sinasabi po ng Biblia, mag-ingat ka kung ano yung papapasukin mo sa puso. Sabi ng Diyos, wag. Wag. Wag na wag mong papapasukin yung mga ganyan. Huwag ka nag-entertain na ginawa na ko ng mali nito, ginakawan ako nito, inapi ko nito kahit na ito. Wag. Kasi hindi ka maiingatan na Diyos pag pinawid mo yan. Pag pumunta ka roon sa in-entertain mo, yung sama ng loob na yan, yung tampo na yan, yung hinanakit na yan, hindi ka na maiingatan ng Diyos. Hindi ka aabot sa 25th anniversary. Kasi nalinlang ka. Nalinlang ka. Huwag kang hahawak ng mga ganyan mga bagay. Truck lang yan. Material lang yan. Bagay lang yan. Maaring niloko ka, hindi ka na binayaran. Pero hindi ka dapat nag-i-entertain. Hindi ka dapat nag-i-entertain ng mga pangit. Kasi hindi ka na maiingatan ng Panginoon hanggang sa muling pagpapalik. Ingatan mo kung ano yung pinapapasok mo sa puso. Yung mga sa katabi mo, pinapatawad na kita. Ingatan mo kung ano yung lumalabas sa bibig mo. How many times nakikiliti ako? Alam niyo ba, minsan kapag matagal ng sermon, hindi po minsan matagal. Madalas pala. Alam niyo ba kapag matagal ang sermon ng pastor? Anong tawag to? Hostage taking. Na-hostage ka na, hindi ka na makaalis. No? 3 oras kang na-hostage. Alin, nung pastor na terorista, itiisin mo yan. Alam niyo ba ginagawa ng iba dahil sa antok na antok? Nakikita niyo to? Pupunta yan dito, ang gagawin niya? Pupurting niya yung sarili niya para di siya makatulog di sa kakadating yung labi niya. Sabihin mo, tingnan mo, sarili na sarili ka. Para di ka makatulog, alam niyo, kung hindi din lang maganda ang sasabihin mo, lumalabas o huwag ka lang magsalita. Ingatan mo kung ano yun, lumalabas sa bibig mo. Kasi yung lumalabas sa bibig mo, usually,
Huwag ka nagsasabi na, sabi nga, Pastora, pag-pray niyo po ako. May cancer po ako. Anong stage 10? Sige, pag-pray natin. Sasabihin mo, thank you, Lord. Tapos mamaya, pagdating sa bahay, wawala yung pamilya. Magsitigil nga kayo pag ako namatay. Ikaw muna, nagpapapray nga tayo, mabubuhay ka, tapos kayo lumalabas sa bibig mo pag ako namatay. Di makikiramay kami. Hindi pwedeng gano'n eh. Kung kagatin mo na lang yung labi mo. Kurutin mo na lang yung sarili mo. Hindi ako magsasalita. Hello po. Mga girls, huwag niyong pinalalabas yung inyong matamis na oo sa isang lalaking manloloko. Dahil pag binitawan mo yan, no? Ano iba yung matamis na oo? I love you too. Sasagot siya, I love you three. Marami pa na kayo. Kagatin mo na lang love you mo, ingatan mo yung lumalabas sa bibig mo. Kung hindi din lang makakatulong yan at negative yan, huwag mo na lang banggitin. Nakukuha niyo ako pa rin. Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word yung pinapapasok mo sa puso mo. Ingatan mo kung ano yung ina-entertain mo. I-check mo kung ito ba ay malusog, healthy food ba ito, healthy thought, healthy lahat, healthy options. Tindahan nyo. Ano, alam niyo minsan, praise the Lord, nakakatawa talaga itong lugar ito. Parang Pasko. Parang ang daming, ano ba tawag dito yung pamang yun? Sana may mga ubas kayong ilagay rin para pwede na lang tayong pumitas mamaya habang ba't ko ba nabanggit? Alam niyo po, wala po akong nakitang simbahan na walang kapintasan eh. Kasi kahit Central Church meron. Kay Kenneth Hagin, yung simbahan ni Kenneth Hagin, nakarating na po ako. Ang daming mali. May nakausap ako doon na nakagraduate ng Bible School niya pero sa iba nagsisimba. Hindi kay Kenneth Hagin. Bakit? Sinasabi niya yung mali. So, talagang gano'n. Alam niyo po, ang isa pong tao na paano ko ba sabihin ito, Pastor? May isang miyembro. Sabihin niya gano'n. Alam niyo, mali dito sa simbahan na to. Kulang ang ilaw. Ang mali dito sa simbahan na to. Walang tubig. Walang dito sa simbahan na to. Walang maupuan. Walang electric fan. Dapat ganito. Dapat ganyan, ganun, at ganyan. Alam niyo, pakisabi nga sa katabi, kaya ka nandito sa simbahan na to. Kasi marami ng kulang. Tinawag ka para punan yung kulang, hindi pintasan. Oh. Ang ministry mo, hindi taga-puna, kundi taga-suporta. Kasi marami talagang kulang, talagang gano'n. No? Sabi nga nung isa Pastor, aalis na ako dito sa simbahan na to kasi hindi perfecto. Sabi ng pastor, saan ka pupunta? Doon! Kasi doon sa simbahan na yung perfecto sila. Perfecto ang awitan, perfecto ang mga miyembro, perfecto ang kapaligiran. Dito, hindi perfecto. Sabi ng pastor, pagdating mo ron, hindi na perfecto yun. Sabi niya, bakit? Gawa mo. Pumunta si Jesus sa isang hindi perfectong mundo para iligtas tayo. Ang purpose niya para ingatan ka. Ang isang way niya para ingatan ka. Ingatan mo kung ano yung pinapapasok mo sa akin. At kung ano yung pinapalabas mo. Nakuha niyo mga kapatid. Okay, pangalawa. Mag-ingat ka kung sino o kung ano yung mga dinidikitan mo. Siguro mas magandang term po rito. Lumayo ka dun sa mga pinapalayo sa iyo ng Panginoon. Okay, may babasahin lang ako sa inyo. No? Gusto ko lang maging trivial dito. Dito po sa Leviticus 19. Wala namang kinalaman nito talaga sa kaligtasan. Kaunting-kaunti lang. Di ba sabi niya, dapat ingatan daw ang katawan?
Ayan. No? Brad, ano lang ang pangalan mo? Ha? Jeff po. Jeff lang. Okay, apelido mo lang. Jeff po. No? Eh, ikaw, Brad. Anong pangalan mo? Jeff. Si Jeff, pangalawang Jeff. Ha? Iyam? Bakit pangalan ng babae? Ah, okay. Ngayon, sinong mas cute sa'yo? Ito. Parehong kapal yan eh. Sila dalawa pala. Pangatlo ka. Naku, napapaligiran tayo ng Bernal. Sige, ito si brother. Ngayon, sabi niya, napaano ka? Mahinahon yung espiritu rito ngayon eh. Napaano ka, napabarkada ka, sabi mo gano'n sa'yo. Bro, patato tayo. Ay, teka muna, masakit yun eh. Hindi bro, okay lang, patato tayo. Ay, anong itatato mo? Hindi ba born again ka? Hindi lagay mo yung praise the Lord. Saan dito? Praise the Lord. Patato ka. Alam niya, ito eh. Tapos magpe-pray ka. Lord, kung kalooban mo, hindi ko mararamdaman yung sakit. No, praise the Lord. Mga nakukuha niyo naman eh. Brad, ito, basahin ko ha. Leviticus 19:28. Wala namang, hindi ko masyadong binibigyan po ng pansin ito. Sabi niya. Basahin ko sa Tagalog ha. Pakinggan mo ha. Kasi niyayaya ka magpatato. Sabi niya, huwag kayong manghihiwa sa katawan dahil may namatayan. Isa kasi yung iba, pagka yung makikiramay sila noon, usually tagaiyak lang, pero meron din, kinakat nila yung sarili nila. No? Pero tapos sabi niya, ni maglalagay ng tato. Sabi sa Leviticus, ni maglalagay ng tato. Ako si Yahweh ang nag-uutos ito. Hindi ko po inutos yan, kundi sabi niya, huwag kayong maglalagay ng tato. Brad, ingatan mo kung sino yung mga sinasamahan mo. Yung nagsasabi na okay lang yan, matutuwa pa nga si Pastor eh. Baka mamaya gawin ka pa tagahawak ng offering kasi may praise the Lord. No. Ingatan mo kung sino yung dinidigitan mo, yung pinapasukan mo. Kasi paano kang iingatan ng Panginoon? Nakukuha niyo ako mga kapatid. Ingatan mo, lumayo ka dyan. Lumayo ka sa mga bagay na yan na ilalayo ka lang sa Panginoon. Noong unang panahon, ewan ko, may nagyaya sa akin nasa boni po tayo nung garahe. Nagsishare ako sa mga kaklase ko. Share ko lahat yan. Maya-maya pagkatapos kong patanggapin, sabi niya, halika, sama ka sa akin. Sabi ko, saan tayo pupunta? Sharean mo ko. Sabi ko, saan tayo pupunta na sharean na kita? Sabi, sandali lang eh, sumama naman ako. Alam niya kung saan niya ako dinala? Sa beer house. Pagpasok tayo ka, beer house ito. Hindi, siran mo ako sa loob. Kasama ka. Siyempre, hindi, babae ka eh. Kaya ikaw. No? Kasi may masisiran ka doon. Sabi niya, maraming kakilala dito, siran mo rin. Ipag sa loob ng beer house. Alam niyo, hindi ako makapasok na gano'n para bang may magnet na hindi. Sabi niya, sige na, tuloy mo yung sharing mo sa akin kasi maganda eh. Alam niyo mga kapatid dito eh, lumaki po ako walang pasto. Alam niyo, di ba? Kakalevel lang tayo ng Pastor Daniel. Alam niyo po, urong-sulong ako, kabuboy na ko lang, hindi ko alam kung yung tama sa mali. Praise the Lord, pumasok ako. Sabi ko, ganito pala rito. Tapos sabi ko, gano'n, hindi ako iinom ha. Last na yan, ang lamig sa loob. Hindi ako iinom. Hindi, titikman mo lang. Brad, ingat ka. Huwag kang dumidikit sa mga gano'n. Lumayo ka sa mga gano'n. Sabi niya, tikman mo lang. Hindi ako iinom. Graduate na ako rin. Tapos na ako dyan. Hindi na, lalabas na ako.
Sabi niya, hindi, sige, mag-soft drinks ka na lang. Pero nasa teritoryo ka na ng kawa eh. Alam niyo po, nangyari, huwag niyo akong kagayahin. Kapupoy na ko lang, hindi ko pa alam. Isinumpa ko yung lugar na yun, sabi ko, hindi na ako papasok dito. Kahit na lang mag-sharing tayo. Wala sa tamang lugar. Huwag kang papasok. Huwag kang papasok. Ingatan mo yung sarili mo. Lumayo ka sa mga ganyan. Huwag kang papahuli. Huwag kang papaloko. Dahil kahit na anong sabihin mo na ba't hindi ako iningatan ng Panginoon, hindi mo iningatan ang sarili mo. Born again ka na. Kaya alam niyo po, ito ang magandang, kaya ito dahilan kung bakit dapat kinapumusta natin ang mga miyembro natin. Huwag kang papasok. Huwag kang makikidikit sa mga kaibigan. Huwag kang tatabi dyan sa mga tao na maglalayo sa iyo sa pamilya. Huwag kang ingatan mo naman yung sarili mo. Ingatan mo ang sarili mo. May last na kwento po ako sa inyo. One time, meron kong isang example ito ng paglayo sa mali. One time, hindi pa kayo mga kapatid. Huwag kang patingin-tingin dun sa parang ang saya dun sa ganong lugar. Itong mga barkada nito, itong mga TikTok na to, tapos yung buhok, yung mga tusok-tusok na gano'n. Huwag. Sanctified, akin ka lang. Huwag ka nagpapagamit ng kamay mo, ng boses mo, kumanta ng makasanlibutan. Okay, last na kwento po ito. May isa pong kabataan na sabi ko sa kanya, ingat ka sa mabait. Hindi mo sa katabi mo, ingat ka sa mabait. Hindi po taga ang tinutukoy ko, ha? Hindi sabihin mo sa katabi mo, ingat ka sa mabait. Brad, sabihin mo sa katabi mo yan kay Ordon. Ingat ka sa mabait. Ayan. Tapos sabihin, okay. Ngayon, di sinasabi ko, ingat ka sa mabait. Sabi niya, bakit po? Hindi ko alam. Sabi ko, tinitingnan ko siya. Ingat ka sa mabait. Tapos sabi, bakit nga po? Basta ingat ka sa mabait. Okay. Maya-maya, may nakikita ako, may napapansin ako. Itong girl na to, hindi na kumikibo. Itong girl na to, matabang na. Hindi na nagsasalita. Sabi ko, halika na. Ano nangyari sa'yo? Wala po. Magsalita ka. Ano nangyari sa'yo? Wala po. Makulukuhin. May nangyari sa'yo. Kaya, ang biyak mo. Alam niyo ba yung tipong iyak na masakit? Alam ba tawag sa ganun? Yung halos mamamatay na? Yung iyak na ganun, yung tinagpis, yung ganun. Oo, yung mahigbi siya. Sabi ko, nangyari sa'yo? Pastor! Parang mga anak to, Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Pastor! Ang sakit ng iyak, parang bang hinihiwa ng ng mapurol na blade. Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Di siyempre, kakabaka na parang yung blood pressure mo nataas na rin. Anong nangyari sa'yo? Sabihin mo sa akin. Ay, Pastor! Ano nga nangyari sa'yo? Pastor! Pastor ka ng pastor, sabihin mo sa akin, dikil-dikil, kailangan ko, ano nangyari sa'yo? Di ba na-excite kang malaman? Ayun sabi niya, hindi po ako nag-ingat sa mabait.
Di mo sa katabi mo, ingat ka sa cute. Mag-ingat kayo sa cute. Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Eh kasi po, ang bait-bait niyo sa akin eh. Lagi ako niyaya niyang kumain, may mga pasalubong. Ano pa? Pinapautang po ako, wala na daw bayad. Ano pa? Pinapatulog po ako sa bahay nila. Ha? Yung bait-bait naman po niya eh. Sabi nga sa katabi, ingat ka sa mukha eh. Alam mo na pupunta sa mali yan eh. Bakit ka nag-entertain? Di mo nga sa katabi mo. Pasensya na, strike ang parents ko. Eh kasi kung di, dikit-dikit ka, alam niyo ba sabi ng lola ko, ang mahal kong lola. Paborito ko pag ginanyan mo yung kamay niya, ito, yung ganyan, nilalaro ko yung, alam niyo yan? Yung maraming, ginagalong-galong kong ganyan, eh, tutuwa naman yung lola ko sa akin. Sabihin mo sa katabi, one day magkakaganyan ka din. No? Yung dito, na, okay po. Alam niya, sabi ng lola ko, kahit na ilang taon mong ibabad ang kahoy sa tubig, pag dumikit sa apoy, magliliyab pa rin. Yung sa tabi mo, ingat ka sa mukha. Kahit po nilin ka na. No, meron po tayong tinatawag na etiketa. Ethics. Dapat na natin alam ito kasi di natin alam ito na yung mga sinaunang panahon. Natutunan lang tayo sa mga lessons. May mga bagay po na hindi natin pwedeng tawirin. Jesus ang pangako, isang hindi pababayaan. Iiwan kailanman. Sige, i-close po natin ito. So, tingin po muna kayo rito, i-close po natin. Yung number one, hindi ka maingatan ng Panginoon kung hindi mo, kung nag-entertain ka ng iingatan mo yung heart mo at lumalabas sa Biblia. Number two, yung hindi mo paglayo dun sa bagay na mga mali. No? At number three, last, pero wala na akong kwento sa inyo. Last, hindi ka maiingatan ng Panginoon sa rapture kung hindi ka susunod sa calling. Pangatlo po, yung hindi pagsunod sa calling. I don't care kung lamang ka ng simbahan o ikaw pinakamatagal mag-pray at pinakamaraming mag-cooperate. Pero kung tinatakasan mo ang calling mo, hindi ka masisi. Duda ako doon. Kasi tinatawag mo akong Panginoon, Panginoon, sabi ni Jesus, ngunit hindi mo naman ginagawa ang sinasabi ko. Ang inuutos ko. Hindi mo siya pwedeng tawagin Panginoon. Panginoon means, susunod ako sa iyo, Diyos, Panginoon. Paano ililigtas ng Diyos sa isang tao hindi niya mautusan sa calling niya? May mga tao po rito na tinawag na worker. Nalala ko po, kung ikaw ay 20 years old ang buhay mo, ang dami nang ibinigay ng Diyos sa iyo na taon, at marami pang ibibigay ang Diyos sa iyo na mga taon, maaaring abutin ka 40, 60. What is 6 months na i-offering mo sa Panginoon? Alam niyo ba, hindi, may nagsabi po sa Biblia na isang tao, sabi niya, marami akong pera na pwedeng ibigay. Nililinaw ko lang.
Pero ang sabi ng Diyos, hindi pera ang kailangan ko, ikaw mismo. Mag-worker ka. Mamaya, kung gusto niyo pong makita sa Bible yan, dahil hindi ko naman, may extended time natin, pwede ko ipakita sa inyo. Itong taong ito ay mayaman at marami siyang pwedeng ibigay na offering. Pero ang sabi po ni Jesus, hindi yung pera mo ang kailangan ko. Ang kailangan ko ay ikaw, mag-worker ka. Umalis po ang taong ito. Lumayo ang taong ito, Jesus. Malungkot na malungkot. Kasi Jesus, ang sabi niya, basahin niyo po nakalagay sa Biblia. Mamaya, kung gusto niyo po nakita, saan sa Bible ito? May papakita ko iba, alam na eh. Nalungkot si Jesus kasi hindi niya maibigay yung buhay niya. Kaya niya ibigay yung pera lang niya, yung iba. Pero yung buhay niya, hindi niya mai-offering kay Lord. Sabihin mo nga sa kagabi mo, hindi mo matagal ka na dapat worker. Yung hindi pagsunod, nilinawin ko na lang po yan mamaya. Yung regarding rin dyan sa... Actually, umalis po yung lalaki. Sabi niya kasi maraming kayamanan eh. Kasi gusto niya, ibigay lang yung kayamanan lang talaga eh. No? Mamaya ko na lang po linawin kung may time pa tayo mamaya. Pero alam niyo, sabi ni Jesus, ikaw ang gusto ko. Yung katawan mo ang gusto ko. Yung pag-worker ko ang gusto ko. Alam niyo, sabi po ng lalaki, malis siya kasi hindi niya maisuko yung mga yun. Yung pag-worker mo ang hinihingi ko. Hindi yung iba, yung yaman mo, hindi yung ganito mo, yung ganyan mo. Ang sabi niya gano'n, yung pag-worker mo ang gusto ko. Kasi doon ka iingatan ng Panginoon. Hindi ka pwedeng mawala, malayo. Hindi mo pagsunod sa calling mo, doon tayo hindi maingatan ng Panginoon. Jesus ang pangako, siyang hindi pababayaan, iiwan kailanman. Tingin po kayo rito. Nagsinintay ko pero ito. Alam niyo ba sabi nitong lalaking ito? Pastora, ang sabi ng lalaking ito, bata pa lang ako, ginagawa ko na lahat yan. Alam niyo, sagot ni Jesus, analyze natin. Lahat ng ginawa mo, wala nang kwenta. Kasi ang hinihingi ko, ikaw. Lahat ng ginawa mo nung bata ka, mapapaliwala yan. Lahat ng kabutihan, lahat ng ginawa mo mula nung bata ka nung natutunan mo yan, mapapaliwala yan dahil ang hinihingi ko sa iyo ay yung pagtupad mo sa calling mo. Sabi niya, mag-worker ka ngayon. Ang buhay niyo. Mag-worker ka ngayon. Sabi niya, come and follow me. Panginoon, bata pa lang ako, ginagawa ko na yung tama. And yet, sabi ni Jesus, lahat ng tama na ginawa mo, yung pagsisimba-simba mo, yung pagsunod-sunod mo sa Bible, mapapaliwala lahat yan. Dahil hinihingi ko, ikaw mismo, mag-worker ka ngayon. Sabi niya, come and follow me. Sumagot yung malis, yung lalaki, kasi hindi niya magawa. Akala kasi natin pera lang ang important. Hindi.
Kasi hindi niya magawa yung binibigay ni Jesus. Lahat ng efforts mo, nakakatakot dito eh. Na pagdating ng Panginoon, pagdating ng panahon, haharap ka sa Kanya, at sasabihin niya sa'yo, bakit hindi ka sumunod sa calling mo? Kasi lahat ng ginawa mo, pagtatangs, pag-church, baliwala dahil hindi mo nasunod yung calling mo. Kasi pastor ka pala. Pero ayaw ka ng ayaw. Tandaan mo, hindi ka aabot sa kalapitan. Paano ililigtas ng Diyos ang isang taong hindi niya mapusa? Tinatawag niyo kung Panginoon, Panginoon, ulit hindi naman ginagawa ang sinasabi. Sayang lang. Ba't parang malayo ata ang pinigil niyo? Kasi dami ha. Pero pag alam mo, Mawin. Ano siya rito? Song leader? Cell group leader? No, hindi ko na natanong kayo, ilan edad mo ha? So busy siya rito, di ba? Tama, kumbaga, busy siya. Nasa ministry siya. Prayerful ba yan? Yes. Title ka ba? Yes. Nasa ministry ka, di ba? Tapos yung pala, tinawag ng misyonero mo. Wala, sayang lahat ng ginagawa mo. Paano kung tinawag ka palang misyonaryo? Wala na, lahat ng pinagpaguran mo rito na ganda pa naman ang microphone mo, kulay orange ang wire. Bukod tangi sa lahat, sila itim at violet, pero ikaw, no, kitang-kita. No? Ha? Okay. Ganda ng chair. Haba. No? Ganda pa ng boses. Cell group leader, giver, busy sa ministry, worshiper. Tapos tinawag ka palang misyonaryo. Lahat yan. Nasira. Ang kaligtasan natin ay nandun sa calling natin. Kahit ikaw, hindi ako naniniwala na sa dami ng alam mo, mataas ang calling mo iyan. No? Bibigyan ka ng break kung saan man ang church yun. Ako po ay mga kapatid. I don't believe na hanggang dito na lang tayo eh. May mas mataas na calling sa atin eh. Wala po, hindi po totoo yung sabihin niya na naabot ko na ang taluktok ng calling ko. Alam niyo po ba kapag naabot niya ng taluktok ng calling niyo, next month patay ka na. Bakit? Tapos ka na eh. Kaya may katabi mo, mabubuhay pa ng 2 buwan yan. Ibig sabihin, wala ka pa doon. Kasi yung mga nakakaabot sa taluktok ng ministry na kinukuha na yan, bakit tapos na? Mababali wala na siya dahil sa hindi mo magtupad sa calling. Pero buti lang, mag-uwan ka siya. Tama ba, Ellie? Yes, saan natin de-deploy ito? Sa Ukraine. Sige po, yuko po tayong lahat. Hindi pababayaan. Nabala ko po yung mga baso natin. Inyo, Enes,
rin po si Lea Eli. Si Lea Eli, pansamantala. Stop muna natin. Tutuloy natin po. Si Lea Eli. Tutuloy po natin yung prayer na hindi ko napag-pray. Si Eli Ann, sa ninyo. Tingnan po sana sa harapan. Bagay, anniversary naman po ngayon nung mamaya. No? Kasi sakto 12 sa akin. Meron po kasi gusto magpa-pray. Gusto nang magpa-pray po ng pagkain. No? Pero may sandali lang po. Asa sige na. Sige, tingin po kayo sa akin. So 37 years po ako pala. 3 dekada na born again. Okay, tutuloy po natin yung prayer pero may gusto po kasi akong ipag-pray. Mag-worker kasi siya ngayon ngayong August. No? Tupa ni Mama Mary. No? Merry Christmas sa phase 4. Okay, sabi ko sandali lang po, alam niyo po, si Kuya Boy ay may regalo. No? Hindi pang Christmas, kundi may gift ako. Yan. No? Actually po, si Kuya Boy ay mahina sa spelling. Pero marunong akong bumasa. Hindi ko gift yung spelling. Isa ka tatlo beses pa yung kahinaan ko yun. Tapos, ang isang pong kahinaan ko, hindi ko matatandaan ang pagpunta sa isang lugar hanggang hindi 10 times ako nagpupunta. May mga taong gano'n, diba? Hindi matandain. No? Pero meron po akong gift. Ngayon, na-discover ko po itong gift na to. Hindi gift certificate, ha? Ito yung gift. Ano po ito? Parang may kakayanan akong malaman kung ang taong ito ay tinawag mo pastor. Alam ko sarili ko, may ganun ako na alam ko na halimbawa pagka pinag-pray mo, minsan tititigan mo pa lang, alam mo na tinawag mo pastor to. Isa hindi mo nakakausap, at tinititigan mo, parang may deep inside, may nararamdaman ka na magpapastor to. Ngayon, ito po. Noong unang panahon, meron po akong kinakalapit na mag-asawa. Yung lalaki. Sabi ko, Brad, pakiramdam ko magpapastor ka. Napangiti. Napangisip. Yung ngisi na parang, yung gano'n. Ngayon, sabi naman ng pastor doon, sabi niya, pagka kinalabit ka ni Pastor Boy, ibig sabihin talaga magpapastor ka. Tuwan-tuwa siya kasi miyembro niya, ginagano niya. Ngayon, siya naman, ngiti-ngiti na parang Smith. Hindi siya masaya. Alam niyo po, nung pag-alis ko, nag-usap kami ng pastor, sabi ko, alam ko, may calling yan, alam ko. First time ko lang na-meet. Tinawag mag-pastor yan. Tinawag, nga po. Sabi niya, nga Kuya Boy, yun din ang pakiramdam ko. So, local pastor, at saka yung matandang pastor, senior pastor, nagkakaisa. Pero mas kilala niya yun. Alam niyo po, pagkatapos po ng isang buwan, nag-away silang mag-asawa. Kasi may babae palang iba. Parang napahiya ako. Sabi ko, mali ata ako. Bakit ko naman naisipan, bakit ko naramdaman na tinawag magpastor, manloloko pala. Parang napahiya ako. Siyempre, napahiya ako talaga na nagkamali ata ako. Ngayon, ako naman, willing lang ako magpakorek na, Lord, saan ako nagkamali? Ba't ganun ko na-detect na may calling siya? Yun pa rin nagloloko ng asawa. Muntik sila naghiwalay. Ngayon ito, bilang po tayo ng time ni Kathleen yan sa Batangas. Bilang tayo ng 10 years na ata. After 10 years,
Yung lalaking yun, bigla ko naalala, kailan lang? I think last month. After 10 years siguro to, wala na akong balita ko sa lalaki. Sabi ko, natatandaan mo yung kinalabit ko na feeling ko may calling na pastor. Sabi ko, asa na siya ngayon? Wala na sa church natin. Oo nga, nasa na siya ngayon? Pastor na sa ibang simbahan. Bigla ako nabuhay. Kasi hindi yung pagkakamali mo ang hadlang. Hindi yung pagkakamali mo ang dahilan para hindi ka makatupad sa tawag ng Diyos sa'yo. Alam niyo, nabuhayan ako eh. Alam ko, maraming struggle na dinaanan niya, na i-overcome niya para matupad niya yung calling niya. Na-bless po ako. Napaluha pa nga ako na talaga, hindi nga lang sa atin, sa Rema, pero pastor na pala sa ibang simbahan. Alam niyo, alam ng pastor niyo kung may calling kayo. Alam ni Pastora ibang mga taga-Mandaluyong na dito, alam ni Pastora na may calling ka. Wala kang basihan kung hindi yung inward witness na may calling ka. At hindi ka maingatan ng Panginoon kung lalayo ka sa calling.